Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jaime Borbe at shoutout kay Aristo Mariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Katakawan ng kasamaan. Ito ay ang katakawan ng kasamaan. Kahit na ang malakas na itim na hangin ay hamarang sa kanyang paningin, kahit na makita lamang ni Aaron na ito ay isang malabong anino, alam na alam ni Aaron na ang anino ay hindi ibang tao, ngunit isang matako ng kasamaan. Walang papasok sa lugar na ito sa ganitong oras, o masasabing walang makapasok dito sa ganitong kapaligiran. Tanging ito, ngumiti si Aaron, at ang mga mata niyang desperado ay biglang kuminang sa walang katapusang kagalakan. Palapit, papalapit, papalapit at papalapit. Pagkatapos, sa itim na hangin, unti-unting ipinakita ng malaking figure ang nomena nito. Bagamat matagal nang alam na ito ay matako sa kasamaan, tuwang-tuwa pa rin si Aaron nang makita niya talaga ang tunay na mukha nito. Niyupay, karapat-dapat itong maging isang mabangis na hayop noong unang panahon. Makakapunta ka sa ganoong lugar. Kasabay nito, hindi napigilan ni Aaron na takpan ang kanyang evil energy. Sa oras na ito, ang katawan ng masamang tao ay may peklat na. Kahit kasing lakas nito, mahirap na itong hawakan sa ilalim ng malakas na itim na hangin ito. Sa tingin ko, kahit si Aaron mismo ay hindi makalakad dito. Napakahusay na maaari siyang sumugod. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng itim na hangin ay hindi maihahambing, at ang pag-uugali ng hangin ay kakaiba rin. Madaling pumasok at mahirap lumabas. Kapag pumasok ka sa tubig, kapag lumabas ka, para kang naglalayag laban sa agos. Kung susuriin ang mga galos sa kasalukuyang katawan ni Tao Tai, mas mabuti pa ito ay kasing hirap ng langit na lumabas. Ito ay hindi lamang ang pag-asa kundi ang kawalan ng pag-asa na dala ng katakawan ng kasamaan. Maliban na lang kung maa-absorb niyang muli ang kapangyarihan ng kaguluhan sa kanyang tiyan, higit o hindi gaanong kumpiyansa si Aaron na maaari niyang subukang muli. Ngunit malinaw na ang ideyang ito ay hindi makatotohanan. Nang makilala ko siya sa inaantok na Dragon Mountain, hindi niya alam kung gaano siya katagal na pinalaki upang magkaroon ng ganoong kalaking volume, at 3 araw siyang nagpapakain, na halatang delusional. Parang ganito, ito ay halos sapat kung maaari mong gamitin ito. Paano mo ito ililibre para sa iyong sarili? Bakit hindi kayo magkatrabaho? Tinitingnan ni Han Sanchen ang katakawan ng kasamaan. Dinala niya ang kanyang sarili pasulong, habang pinoprotektahan niya sila ng enerhiya. Kung nagtutulungan siya, maaaring may kislap ng sigla. Ngunit ang masamang tao ay umiling at mamulong ng ilang kakaibang tunog sa kanyang bibig, na hindi maintindihan ni Aaron. Gayunpaman, sa pagtingin sa ilan sa mga galaw ng mata nito, halos naunawaan ng Aaron ang kahulugan nito. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na ang pamamaraang ito ay hindi gagana? Sumimangot si Aaron at mamulong. Malakas na tumango ang masamang mata ko. Hindi nagsalita si Han Sanchen at natahimik sandali. Sa katunayan, isinasaalang-alang din niya ang posibilidad ng pamamaraang ito. Ito ay may epekto ng cone at sulit na subukan. Gayunpaman, walang iniisip si Aaron tungkol sa kung gaano kataas ang rate ng tagumpay. Pangalawa, ang mga kahihinatnan nito ay napakaseryoso din. Sa sandaling hindi ito masuportahan ng isang tao at isang hayop, ang kalalabasan ay magiging eksaktong kapareho ng sa 31 katao ni Fang Kaihan, o mas trahedya. Dahil sa oras na iyon, lahat at hayop ay makukulong sa lugar na ito. Walang pag-asa maliban sa paghihintay sa kamatayan. Pero kung hindi, ano ang dapat mong gawin ngayon? Ang Aaron ay nalito. Gayunpaman, sa oras na ito, gumagalaw pa rin ang masamang mata ko, na parang may gustong sabihin kay Han Sani. Ngunit ang aksyon ay masyadong mahaba at komplikado.
Tiningnan lang ito ng Aaron ng matagal at hindi naintindihan kung ano ang gustong ipahiwatig ng mga kalakal. Si Lola, nakaka-depress din, si Evil Tautay, bilang isang malaking mabangis na hayop, ay hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung hindi pa siya lumaki para makapagsalita. Kung gayon, ito ay medyo nag-aalala. Kung tutuusin, napakalaki at malakas niya sa simula, at hindi pa niya naabot ang antas ng pagsasalita. Anong uri ng pag-iral ito kapag ito ay talagang lumago hanggang sa katapusan ng kabuuan? Gayunpaman, walang puso ang Aaron na isipin iyon. Ang mas mahalaga ay ang kasalukuyan. Umuungol. Tila siya ay naiinip at hindi maintindihan ng Aaron ang kahulugan nito. Pagkatapos ng dagandong, bigla siyang gumawa ng hakbang na ikinatulala ni Aaron on the spot. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa oras na ito, ang masamang Tautay ay biglang gumalaw ng marahas, direktang nabasag ang maskara ng enerhiya ng Aaron, at pagkatapos ay direktang sumugod sa ilalim ng haligi ng itim na hangin na may bilis ng kidlat. Si Han Sanchen ay direktang tulala sa lugar, ngunit halatang huli na para huminto sa oras na ito. Anong kalokohan ang ginagawa ng lalaking ito? Labis na nagulat si Aaron. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang ginagawa ng masamang mata ko. Kung gusto nitong mag-charge, dapat ay pasulong o paatras din. Ano ang ginagawa nito sa lahat ng paraan? Hindi maintindihan ng Aaron. Gusto niya itong iligtas, ngunit hindi niya maprotektahan ang sarili kapag tumatawid siya sa ilog. Pangalawa, ang itim na hangin ay napakalakas na ang masamang Tautay ay tumalon lamang mula sa kailaliman, ngunit ito ay ganap na nawala sa itim na hangin. Maingat na inalala ni Han Sanchen ang lahat ng mga nakaraang aksyon ng masasamang mata ko at sinubukang maghanap ng ilang kahulugan mula sa kanyang wika sa katawan, ngunit talagang hindi niya mahulaan kung ano ang gusto niyang ipahayag. Ang itim na hangin ay bumababa at pataas at tumatakbo sa langit at lupa. Sa oras na ito, nasa gitna sila ng langit. Ang pagbaba ay katumbas ng layo na daan-daang metro at kilometro. Halos mawalan sila ng kalahating buhay kapag tumawid sa isang lugar na may radius na ilang metro lamang. Kung ito ay bumaba, hindi ba ang ganoong distansya ay isang kompletong katawan ng pulbos at mga sirang buto? Sa pag-iisip nito, malungkot si Han Sanchen mula sa kanyang puso. Kahit na matagal na siyang hindi nakakasama ni Evil Gluttonous, may nararamdaman pa rin siya sa lovely and reckless guy na ito. Ngayon, bigla siyang tumalon para sa isang kadahilanan, ngunit ito ay upang iligtas ang kanyang sarili kaya siya dumating sa ganoong dilema. May kasalanan talaga ang Aaron. Gayunpaman, nang mahulog si Aaron sa walang kapantay na pagkakasala at kalungkutan, biglang, tila may kakaiba siyang naramdaman. Paliit na ang hangin. Halos kapareho ng dati na malapit na siyang patayin. Ang Manic Black Wind ay nagsimulang bumagal ng kaunti. Tumangala siya. Siguro, tulad lang ngayon, alam ni Ye Shijun na may ibang kamay siya at sadyang binagalan at pinahirapan ang sarili. Iniisip ito, iniyuko ni Aaron ang kanyang ulo. Pero ilang sandali pa, bigla siyang nagangat ng ulo at sumimangot. Hindi, lumiliit pa rin ang hangin. Ang pinagkaiba sa naunang pagbawas ay naging matatag ito doon pagkatapos maabot ang isang nakapirming rurok, ngunit ngayon ay tila patuloy na bumababa, maayos na humihina at bumabagsak hanggang sa pinakamababang halaga. Ang mas nakakatakot, kahit umabot sa pinakamababang halaga ang lakas ng hangin, hindi pa rin ito bumabagal at humihina. Ito ay bumababa, at kahit na may mahinang pakiramdam ng paghinto. Ikaw Shijun, nagpasya na ba siyang magpakamatay at si Tautay, kaya plano niyang ihinto ang kanyang malaking hakbang. Pero hindi, buhay pa siya. Hindi siya dapat tumigil. Masyado ba siyang mayabang? Siguro si Fu Tianhui, ngunit hindi malamang si Shijun. Kung hindi, hindi na niya kailangang magdala ng napakaraming tao para kabkuban ang kanyang sarili. Sumama pa siya sa 4 na Panginoon ng pamilya Zhou. Obviously, sa kakayahan niya ngayon, hindi na niya kailangan. Hindi ba't gusto niyang patayin ang sarili ng ligtas at walang kamali-mali? Paano siya naging pabaya? Dahil hindi niya ginawa, sino kaya ito? Hindi maisip ni Aaron ang sinuman at anumang posibilidad. Sa kasalukuyan, ang tanging makakatulong sa kanilang sarili ay sina Qingji at Mo Baitian, ngunit hindi nila sinasabi na mayroon silang mga gawain. Ang kanilang paglilinang lamang ay hindi sapat upang maalog ang napakarahas na hanay ng itim na hangin ni Ye Shijun. Sino kaya ito? Sa oras na ito, si Ye
Shijun, na nasa labas, ay halos kapareho ng Aaron, at ganap na nahulog sa pagdududa. Oo, wala talaga siyang balak na bawiin ang lakas niya, ngayon pa lang ay sinubukan niyang palakasin ang kanyang mahika sa loob para walang tumubo na damo sa kolom at tuluyang maalis ang lahat ng nilalang kasama ang Aaron. Ayaw niyang makasigurado. Gusto niyang makasigurado, ngunit ang ikinagulat niya ay ang haligi ng itim na hangin na dulot ng kaguluhan ng mga demonyo ay tumagal lamang ng isang sandali ng nakakabaliw na pagpapalakas sa ilalim ng pagpapala ng sarili nitong lakas, at pagkatapos ay ganap itong nagsimulang pumasok sa panahon ng recession, at nagsimulang huminto ng dahan-dahan sa lahat ng paraan. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ilang beses din niyang sinubukan itong dagdagan ng enerhiya sa loob ng panahon at sinubukang hikayatin muli ang itim na haligi ng hangin. Ngunit sa kanyang labis na pagkamangha, kahit anong pilit niya, ang haligi ng itim na hangin ay wala sa kanyang kontrol. Nasa practice ko pa yon. Paano nangyari ito? Storytelling channel sa YouTube. Nalilito, hindi alam, naguguluhan, lahat ay puno ng utak ni Ye Shijun. Gayunpaman, sa lupa sa oras na ito, ang mga tao ay walang nakitang anumang palatandaan. Nakita nila na ang haligi ng itim na hangin ay hum-ina, at may posibilidad na huminto. Ang ilan sa kanila ay puno ng kagalakan. Dahil para sa kanila, ang paghinto ng haligi ng itim na hangin ay nangangahulugan na ang lahat ng mga labanan ay natapos na, at ang pagtatapos ng labanan ay natural na nangangahulugan na ang kanilang mga kaaway ay ganap na nagpaalam sa mundo. Tuwang-tuwa sila sa kanilang mahusay na paghihiganti. Sa oras na ito, lahat sila ay nakangiti, at ang mga damdamin sa kanila ay hindi kailangang ipahayag sa napakaraming salita. Huminga ng mahabang galit si Zhou Yanshua, ngumiti sa kanyang mukha, tumingin sa kanyang naliligaw na kapatid sa mga mata ni Ye Shijun, malumanay na ngumiti at lumakad ng ilang hakbang. Anong problema? Natulala ang manliligaw mo. Marahan na ngumiti si Zhou Yanshua. Si Zhou Yaner ay halatang sab-sab pa rin sa panonood kay Ye Shijun. For a time, hindi niya ito naaninag. Habang marahang tinatapik ni Zhou Yanshuo ang kanyang malaking kamay sa kanyang balikat, bigla siyang nagising at nagulat. Kasabay nito, nang makita niya ang ngiti ng kanyang kapatid, agad siyang namula. Kuya, anong ginagawa mo? Paano? Napatingin si Zhou Yanshuo kay Ye Shijun sa langit. Makulat, hindi ito inamin ni Zhou Yaner, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok na. Mayaman siya sa ginto at may matibay na pamilya. Ang susi ay medyo may kakayahan din siya. Paglabas niya ng diretso niyang tatalunan ang sikat na tinatawag na Heaven Falling Fierce Man. Mula noon, magiging hari na siya at magkakaroon ng walang limitasyong kinabukasan. Paanong hindi niya mapapa-excite si Zhou Yaner? Hindi naman masama ang taong pinili ng kapatid ko para sayo. Ngayon mo lang nagustuhan. At least sa umpisa, pinilit ng kapatid ko na magkaroon ka pa ng contact sa kanya. Hindi nasayang. Si Zhou Yanshua ay napakasaya rin. Ang Aaron ang orihinal na pinakamahusay na pagpipilian para sa kanyang bayaw, ngunit ayaw niyang makuha ito. Sa ilalim ng maling mga kalagayan, nakaisip siya ng isang mas mahusay. Ito talaga ang swerte ng kanyang pamilyang Zhou at ang pananaw ng kanyang Zhou Yanshua sa mga bayani. Salamat, kuya. Tumango si Zhou Yaner, hindi maitago ang kanyang kaligayahan. You're welcome, silly sister. My brother always loves you. Ang mga taong pumipili ng kanilang asawa at manugang ay likas na hindi nangangahas na maging pabaya. Kung gusto mo ang iyong asawa, ito ang susi. Nakangiting sabi ni Zhou Yanshua. Tumango si Zhou Yaner at tumigil sa pagsasalita. Si Zhou Yanshua ay nasa mabuting kalagayan din. Totoong gusto niyang makahanap ng mabuting asawa para sa kanyang ate. Ito ang palaging hiling niya. Gayunpaman, hanggang ngayon, ang kanyang nais ay pareho, ngunit ito ay nabaligtad sa asensya. Dati, pangit ang ate niya. Nais lamang niyang makahanap ng isang taong may mahusay na moral na katangian upang mapangalagaan ang kanyang kapatid na babae. Ngayon, habang ang kanyang kapatid na babae ay nagiging maganda, ang kanyang mga kinakailangan at pagnanasa ay natural na pinalalaki ng walang hanggan. Sa ilang lawak, mas sabik na siyang umasa na ang kanyang kapatid na babae ay maaaring magbenta ng magandang presyo. Si Han Sanchen iyon, ang lalaking mula sa langit, ngunit ngayon ay anak na siya ni Ye Shijun, na mas kapaki-pakinabang sa kanya. Siya ay lubos na nasisiyahan at napaka-proud. Gayunpaman, may maliit na wakas sa bagay na ito,
Iyon ay, si Qingji at ang babaeng nagngangalang Zia Wei sa harap niya. Mamaya, si Zia Wei ay patuloy na makukulong, at pagkatapos ay papatayin si Qingji at iba pang mga taksil, upang siya ay ganap na makapagpahinga, hindi lamang bumuo ng kanyang sarili dapat mahulog sa lungsod, ngunit umaasa din sa relasyon ng bayaw, upang maging mas malaki at mas malakas. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Zhou Yanshua ay kumislap ng bakas ng malamig na liwanag. Nang makita niya si Qingji sa malayo, nanginig ang kanyang puso. Maya-maya pa, huminto ang hangin. Ang malaking itim na haligi ng hangin ay nagsimula ring pumasok sa huling umiikot na katawan ng buntot sa pagitan ng paghinga, ngunit ito ay dapat na 1 oras lamang para ito ay tumigil. Habang unti-unting huminto ang itim na hangin, dahan-daang lumabas ang eksena sa kolom. Bagamat ito ay napakalabo pa rin, maaari mong malabo na makita ang ilang mga pangkalahatang anino dito sa oras na ito. Biglang nakaramdam ng lamig sa mga mata si Ye Shijun, dahil natigilan siya nang makitang may isang figure pa rin na tahimik na nakatayo sa itim na hangin. Aaron, hindi pa siya patay. Ano sa lupa ang gawa ng asong ito? Kahit sa sarili niyang kaguluhan, kaya niyang magpumilit ng ganoon katagal. Agad namang nabigla si Ye Shijun. At the same time, galit na galit din ang buong tao. Paano siya magiging handa na gawin ito? Kung hindi niya papatayin si Aaron, paano niya mailalabas ang kanyang galit? Sa pag-iisip nito, bigla niyang inipon muli ang itim na gas sa kanyang katawan at itinutok sa haligi ng itim na hangin upang lumakas ang kanyang lakas. Gayunpaman, sa kanyang labis na pagkabalisa, ang haligi ng itim na hangin ay hindi pa rin nagpakita ng senyales ng pagiging hinimok muli, ngunit ganap na tumigil sa isang langit-ngit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!